Kung naghahanap ka ng isang kakaibang adventure na hindi kailangang lumayo sa bansa, Hundred Island National Park sa Alaminos, Pangasinan ang isa sa mga dapat mong isama sa bucket list mo. Isa itong perpektong destinasyon para sa pamilya at barkada, punong-puno ng kasiyahan, ganda ng kalikasan at mga aktibidad na hindi mo basta-basta makakalimutan. Pagdating sa Alaminos, kailangan mo munang magtungo sa Tourism Office para sa orientation at bayad sa environmental fee. Mula noon, isang maikling tricycle ride papuntang Lookout Wharf ang susunod. Dito na magsisimula ang island hopping. Mga isla na dapat bisitahin. Hindi mo kailangang libutin ang lahat ng isla. Mahigit 100 ito kapag low tide. Pero may mga mas visited na isla. Ito ay ang Governor's Island. May view deck kung saan makikita mo ang buong Hundred Island. Perfect for photos. Quezon Island, ideal para sa mga kasamang bata. May mga picnic area, duyan at white sand. Sa Children Island naman, mababa ang tubig kaya safe para sa mga bata. Sa Marcos Island naman, subukan ng cave diving. May maliit na kuweba kung saan pwede kang tumalon diretso sa dagat. Mga tips para mas masaya ang biyahe. Magbaon ng pagkain at inumin. May mga tindahan sa wharf pero mas praktikal kung may dalang sariling snacks. Magdala ng sunblock at sombrero. Mainit sa isla lalo na tanghali. Gumamit ng dry bag para sa safe at gadgets at wallet mo. Mag-book ng maaga kung peak season, lalo na kung gusto mong mag-overnight sa isla. May mga gawain at pakulurin dito, kagaya ng snorkeling. Maraming bahagi ng dagat na may makukulay na korales at isda. May rental sa Lookout Wharf kung wala kang sariling gamit. Zipline. Subukan ang zipline mula sa isang isla patungo sa isa pa. Kayaking at banana boat. Masayang group activity lalo na kung may kasama kang barkada o pamilya. Alam mo ba na ang Hundred Island ay isa sa pinakaunang national park sa Pilipinas na itinatag noong 1940? Binubuo ito ng 124 na isla at islets na nag-iiba-iba ang laki. Dahil dito, hindi ka naubusan ng pwedeng tuklasin at damhin sa bawat pagbisita mo. Kung pagod ka na sa island hopping, maraming kainan sa Alaminos Town na nag-aalok ng sariling seafood at lokal na pagkain. Pwede mo ring bisitahin ang mga souvenir shop kung saan makakabili ng mga pasalubong tulad ng handicraft at delicious delicacies. Maging responsable habang nag-i-enjoy sa ganda ng Hundred Islands. Tandaan natin na panatilihin itong malinis at ligtas. Huwag magtapon ng mga basura sa dagat o sa mga paligid. Iwasan ang pagkuha ng mga koral o halaman at sundin ang mga patakaran ng park. Ang Hundred Island ay hindi lang basta tanawin. Isa itong karanasan na dapat mong maranasan ng bawat Pilipino. Mula sa mataas na view deck hanggang sa mga clear blue waters, tiyak na punong-puno ng saya at alaala ang bawat minuto. Kaya kung plano mong magbanding kasamang pamilya o tropa, ang Hundred Island ang sagot. Kung ikaw ay taga Maynila, mula 5 to 6 na oras na biyahe patungong Alaminos, pwede kang sumakay ng bus papuntang Dagupan o Alaminos sa pamamagitan ng 5-star o Victory Liner. Kung gusto mo namang mag-road trip kasama ang tropa, walang problema. Pagdating sa Alaminos, kailangan mo nang magtungo sa Tourism Office para sa orientation at bayad sa environmental fee. Mula roon, isang maikling tricycle ride papuntang Lookout Wharf ang susunod. Ito nga pala yung mga isla na pwede mong bisitahin. Hindi mo kailangang bisitahin ang lahat ng isla. Mahigit 100 ito kapag low tide, pero may mga must visit na isla. Sa Governor's Island may view deck kung saan makikita mo ang buong Hundred Islands.
Kung gusto mong takasan ng stress, traffic at tambak na mga gawain, isang malupit na adventure sa 100 Island ang sagot dyan. Kasama ang tropa o pamilya, siguradong busog na sa tawa, tanawin at tubig ang trip na to. Ready ka na ba? Kasi kami, sobra. Sa Governor's Island, may view deck kung saan makikita mo ang buong 100 Islands, perfect for photos. Quezon Island naman, ideal para sa may mga kasamang bata, may mga picnic area, duyan at white sand. Sa Children Island naman, mababa ang tubig kaya para sa mga bata. Sa Marcos Island naman, subukan mo ang cave diving. May maliit na kuweba kung saan pwede kang tumalon ng diretso sa dagat. Una nga pala, first, stop tourism para sa orientation. Don't worry, hindi boring. Konting paalala lang para hindi ka maging basurero sa isla. Tapos, diretso sa Lookout Wharf kung saan maghihintay ka ng bangka pa isla. Ang isla galore. Akala mo drawing lang. Totoo yun. May 100 na isla, mga besh. Pero syempre, hindi mo maakyat lahat. Kaya ito ang sulit na top picks. Sa Governor Island, may mga view deck para sa mga profile picture na kuha. Kita mo lahat ng isla, parang drone, pero legit. Sa Quezon Island naman, dito kami nag-lunch. May picnic tables, duyan at pang family bonding vibes. Sa Quezon Island, pinakamadaling puntahan at pinaka-develop. May mga cottages, CR at souvenir shop. Pwedeng banana boat, kayaking, snorkeling. Sa Marcos Island naman, may cave sa loob na pwedeng talunan. Ito yung tinatawag na Emelda Cave. Cliff diving. Magandang snorkeling spot. Sa Pilgrimage Island naman, may Stations of the Cross. Giant Christ, the Redeemer statue. Perfect para sa mga naghanap ng spiritual side trip. Ang Cuenco Island, may natural cave na pwedeng pasukin. Tahimik, good for relaxing. Cathedral Island, may cave na parang simbahan ang itsura. Maganda ang mga nature. Shell Island, dati maraming seashells dito. Ideal for beach combing. Ang 100 Islands ay matatagpuan sa Barangay Lucap, lungsod ng Alaminos, Pangasinan. Nakakalat sa gulpo ng Lingayen. Ito ay dinadayo ng turista tuwing tag-araw dito sa Pilipinas. Ito ang unang pambansang parke ng Pilipinas. Ang mga pulo ng Gobernador, Quezon at Children. Ang Governor's Island ay para sa pamilya. Kaya kung naghahanap kayo ng mapupuntahan na mapaglilibangan, pwede kayong pumunta dito sa 100 Islands at marami namang pasyalan dito na swak sa budget. Kagaya ng Children's Island, magbaon lang kayo ng mahabang pasensya dahil mabato dito at kailangan mag-ingat tayo sa pagpunta rito dahil may mga matarik talaga na lugar na hindi natin alam. Syempre, mas delikado sa mga bata. Syempre, kailangan ang iba yung pag-iingat kung pupunta tayo dito, lalo na kung may kasama tayong mga anak na maliliit. Kailangan lagi nating hawak para hindi sila mahulog. Ayun lang. At kung sasakay naman tayo ng mga zipline, ganyan, or banana boat, mag-ingat din tayo dahil hindi natin alam ang kapahamakan. Ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Children's Island naman ay shallow water. Perfect para sa mga chikiting at sa mga marunong lang mag-float sa ganda ng tanawin. Bukod nga pala sa hopping, ang daming pakulo, snorkeling, feeling mo nasa Finding Nemo, kayaking para sa mga ayaw mabasa pero ang ending basang-basa pa rin. Sa zipline naman, from one island to another, feeling superhero kahit sumisigaw ka ng mama. Ito nga pala yung mga tips sa mga certified walwal. Ay biyahero pala. Magdala ka ng sunblock unless bet mo maging inihaw na hotdog. Dry bag is life. Ayaw mong maging waterlog ang phone mo. Sa 100 Island, hindi lang nature ang mabibighani sa'yo, pati puso mo. Maambo na ng saya. Kaya tara na, bitbitin ng tropa, pamilya at good vibes. Minsan lang tayo mabuhay, damhin ang dagat, tawanan at ang mga kwela moments. Maulan pa o maaraw, wala kang talo, basta may payong, kapote at tiwala sa bangkero. Tuloy ang kasiyahan. Bonus tip, kapag tag-ulan, mas konti ang turista. Kapag tag-init, mas marami kang kaagaw sa selfie spot. Kaya pili ka, solo mong view o group pic na parang reunion ng barangay. Paalala mula sa tropang kalad ka rin, walang plastikan pero magdala ng eco bag. Bawal ang single-use plastic sa island.
magpa-reserve ng bangka ahead of time kung ayaw mong maubusan at magmukhang extra sa drama ng ibang grupo. Sumunod sa rules, hindi lahat ng isla ay open for camping. Magdala ng ekstrang damit, hindi para sa fashion kundi dahil siguradong basang-basa ka. Habang pauwi nga kami sa van, may katahimikan, hindi dahil pagod kundi kasi lahat kami nagre-replay sa utak namin yung nangyaring adventure. Yung tawa ng barkada habang feeling namin nalalaglag na kami sa banana boat. Yung picture sa taas ng Governor's Island habang sabay na heart pose. Yung mga sandaling tahimik yung bangka habang tinatanaw ang dagat. Sarap balik-balikan. Ang pinaka hindi ko makakalimutan, yung sumakay kami ng hurricane. Grabe, nakakahilo pero enjoy na enjoy. Hindi lang ito basta lakwatsa. Isa itong paalala na minsan ang pinakamagandang alaala ay yung hindi mo binook sa app, kundi yung biglaang, tara na, seryoso? Oo, tara na. Nga pala matapos ang video ko, gusto ko muna magpasalamat sa mga kamag-anak ko na nag-invite sa akin dito at nakarating ako dito for how many long years. Sa mga pamilya at kamag-anak at mga relatives namin na pumunta, thank you at sana nag-enjoy kayong lahat. Dalhin ng pamilya, tropa at good vibes, bitbitin ang camera, baon at open heart for adventure. Dahil minsan lang tayo mabuhay, gawin ng kwela, sulit at may kwento. Salamat sa trip na hindi makakalimutan dito sa 100 Islands.